Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinadya ko lumayo dahil ayoko maging pabigat sa'yo habang buhay. Pero higit sa lahat, kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Lahat ng sakripisyo nagagawa ng isang nagmamahal. Kayang magtiis at batahing lahat ng hirap, may pagkaloob lamang ang isang magandang layunin para sa minamahal. Isang uri ng wagas na pag-ibig na anuman ang kahantungan ay walang mababakas na pagsisisi sa huli. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit Masakit, Nagparaya Ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuuin. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Hi, sweetheart. Hey! Sinusundo mo na ba ako? Hindi pa ako tapos magtrabaho. Engineer Arman Hidalgo. Oh, well, gusto ko lang malaman mo na tuloy ang date natin ngayon. At hindi ko natatanggapin kahit na ano pang maging alibay mo, Miss Software Testing Engineer. Okay. Ano? Just give me a minute. Pa-forward ko lang sa lead ko ang design ng test plan. Pagkatapos, pwede mo na akong buhatin dito sa kinauupuan ko. Kapag binuhat kita ngayon sa kinauupuan mo, alam mo na kung saan kita dadalhin. Rico. Ikaw talaga. Pilyo ka kahit kailan. O sige na, hintayin mo na lang ako sa kotse. Magre-retouch pa ako. Bilisan mo Lately, nagiging mainipin ako. order? Maubos ba natin ang lahat ng ito? Oo. Hindi tayo uuwi hanggat hindi natin nauubusan lahat ng yan. Pero pwede ba? Pupunta muna ako sa comfort room para pagbalik ko, ready ko nang ubusin ang mga pagkain.
Christine! No! Ay! Oh! Lika. Tayo. Nawalan ako ng balanse. Pasensya na. Hindi kasi nasadya. It's okay, no problem. Ipalilinis na lang natin sa mga crew ng restaurant ang mga nabasag mo. Ako nang bahala sa damage. I'm sorry. Nasira akong date natin. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Umalis na kaya tayo rito. Huwag mo nang isipin ang nangyari. It's an accident, okay? Hindi basta aksidente lang ang nangyari, Arman. Ha? Anong hindi basta aksidente lang? What do you mean? Lately, dumadalas ng pagkakadapa ko dahil nawawalan ako ng balanse. May mga pagkakataon din hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. Yung mga nahahawakan kong bagay, nadudulas. At saka nauutal na ako sa pagsasalita. Christine? Tulad ngayon. Dahil sa mga narinig ko niyan, bukas na bukas, dadalhin kita sa ospital. Magpapatingin ka sa doktor na pamilyar sa mga ganyang sintomas. Hindi ako papayag na palagi mong danasin ang ganyan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Arman, anak, mabuti't dumating ka na. Abay, kanina ka pa hinihintay ni Bernadette. Magpapasama raw siya sa iyong lumabas. Yeah, it's true, Arman. May ticket for 2 kasi ako sa isang rock festival na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Pwede mo ba akong samahan? Pagod ako eh. Galing ako sa isang location ng project namin sa Laguna. I'm sorry, Bernadette, pero hindi ko nakakayaning magmaneho eh. It's okay, no problem. May dala akong kotse. Ako magmamaneho. Basta samahan mo lang ako, please. And besides, tomorrow is Sunday, anak. Wala kang pasok sa opisina. Kaya libre kang samahan si Bernadette. Ako, I'm sorry ma, pero antok na ako. Gusto ko na matulog. And please, magpapatanghali ako ng gising bukas ha. Kaya, wag mo na akong katukin para sumabay sa'yo sa breakfast, okay? Oh, wait. I've got an idea. Since Sunday naman bukas at wala kang pasok, pupunta na lang ako dito. Ipagluluto kita ng creamy chicken pasta with sun-dried tomatoes and mozzarella sauce. I'm sure magugustuhan mo yun. Kahit ano pa ang luto ng pasta, favorite yan ni Arman. Kaya sige lang, Bernadette. You can use the kitchen tomorrow. Ay, ewan ko sa inyong dalawa ma. Kayong nagplano, di bahala kayo. Basta't ako, aakyat na ako sa kwarto ko. Patutulog na ako. Good night. Son, please be nice to Bernadette. Napakabait niya and she's very, very sweet. Kung tatanggapin mo yung friendship na ino-offer niya, I'm sure magugustuhan mo siya. Sa isang jewelry exhibit lang kayo nag-meet ng babaeng yan, ma. Hindi ko pa siya lubos na kilala. But I like her. Mag-aan ang loob ko sa kanya, anak. Pareho kami ng taste sa fashion, sa mga alahas, sa maraming bagay. Talagang nagkakasundo kami. Paano pala kung pera lang ang motibo niya ng pakikipaglapit sa'yo? How come on, I doubt it. Malalawak ang maminahan nila ng ginto sa Surigao. Ipinakita niya sa akin through her Facebook account. And because pareho kaming passionate sa mga alahas, makatutulong siya ng malaki sa aking jewelry business. I'm sorry, ma, pero ibang impresyon ko sa kanya. Oh, come on, son. I have a feeling na siya ang babaeng nababagay para sa'yo. Na kapag siyang napangasawa mo, everything will be perfect. Pati magiging mga anak niyo,
ay magaganda at mga gwapo. Si Christine lang ang tanging babaeng mamahalin ko habang buhay, Ma. And for your information, gusto ko na siyang pakasalan. Yung girlfriend mong kaya lang nakatapos sa college dahil sa scholarship na nakuha niya? Ay, hindi maaari. Ayoko. Hindi ako papayag. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kung talagang gusto na ninyong lumagay sa tahimik ni Christine, hindi na ako ahad lang. Bukod sa nasa wastong edad na kayo, hindi naman na kayo bumabata. Tsaka doon din kayo pupunta Maraming salamat po sa pangunawa, Tatay Victorio. Humihingi pa nga po sana ako ng 1 taon para rito kay Arman. Ang problema, masyado na siya nagmamadali. Hindi ko alam kung bakit. Hey, ayoko kasing nagwo-worry pa ako sa lahat ng oras kung ano nangyayari sa'yo. Lalo na lately, may mga dadarama ka na. Ayaw mo pang kumonsulta sa doktor. Sus! Ginagawa mo lang dahilan yung mga nangyari sa akin noong 1 araw. Kaya minamadali mo ako magpakasal. Tama si Arman, anak. Kung mag-asawa na nga naman kayo, masusubaybayan niyo ang isa't isa. Magiging magkatuwang pa kayo sa lahat ng bagay. Oh, Christine, ano pa bang gusto mong marinig mula kay Tatay Victorio para totally makumbinsi kita sa proposal ko? Ano pa bang masasabi ko? Magkakampi kayo ni Itay. Pero basta, ayoko ng malaking kasalan na nakatitig sa akin ang lahat, ha? Pero ang gusto ko, en grande. Minsan lang kasi yun gaganapin. At gusto kong maging memorable yun. Dahil yun ang araw na sisimbolo sa kasunduan ng ating mga puso. Bernadette, kumusta ka na? Roger? Ba't parang siyak ka nang makita mo ko? Bayad ng lahat ng mga transaction ko sa'yo. Ano pa kailangan mo sa akin? Huwag mo sabihing wala kang bagong prospect ngayon. Imposible yun. Hindi ako maniniwala. Wala ka nang pakialam kung may prospect man ako sa ngayon. Diskarte ko to. Kaya ko na to. Hindi na kita kailangan. Aray! Ikaw, itong tandaan mo, ha? Hanggat buhay ako, hindi makatatakas kahit anino mo. Baka nakakalimutan mo. Magkapartner tayo sa lahat ng krimen. Bitiwan mo ako. Bibitiwan lang kita kung sasabihin mo sa akin ang taong tatrabahuin natin ngayon. Sino? Sabihin mo! Kabisado mo ko, Bernadette. Masama ako magaling. Kaya umamin ka na. Ano ang mga masalimuot na nakapaloob sa buhay at pag-ibig ni na Arman at Christine? Sina Roger at Bernadette, ano ang magiging kaugnayan nila sa relasyon ng dalawa? Mga nagsiganap: Phil Cruz, Dante Castro, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit Amor,
at si Vilma Borromeo sa papel na Christine. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuuin. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinadya ko lumayo dahil ayoko maging pabigat sa'yo habang buhay. Pero higit sa lahat, kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuuin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Kung umiiyak ka dahil sa nangyari sa atin ngayong gabi, patawarin mo ako, Christine. Nagawa kong lahat ng ito dahil mahal na mahal kita. Kahit paulit-ulit, ibibigay ko sa iyo ang sarili ko. Dahil sa ganitong paraan ko lang patutunayan kung kaano rin kita kamahal, Arman. Pangako, Christine. Habang buhay kitang mamahalin. Sana nga matumbasan ko ang pagmamahal mo. Gusto kong malaman mo
handa akong isakripisyo kahit na ang sarili kong kaligayahan para lang maramdaman mo ang katapatan ng damdamin ko. Ganun kakalaga sa akin. Tana, masyado kang nagiging emosyonal. Basta tandaan mo, pagkatapos ng gabing ito, hindi na ako mawawala sa tabi mo hanggang sa araw ng ating kasal. Pwede bang mahalin mo ako ng paulit-ulit ngayong gabi, Arman? Christine? Yakupin mo ako ng paulit-ulit. Halikan mo ako ng paulit-ulit. Tamang-tama ang baba mo ng mga maleta. Nakatawag na ako ng taxing maghahatid sa atin sa domestic airport. Kung ganun po, tara na po. Mauna ka na at ikakandado ko lang itong pinto ng apartment. Gaya ng ibinili sa atin ng may-ari. Ay, sige po. Hihintayin ko na lang kayo sa taxi. Christine, habang bumabiyahe ang taxing ito papuntang airport, pwede ka pang magbago ng pasya. Itay buo na po ang desisyon kong umalis. Bukas na ang araw ng inyong kasal. Kaya mas kailangan ko na pong lumayo. Hanggat hindi pa kami nakakasal, hanggat hindi pa natatali si Arman sa isang obligasyon, magpapahirap lamang sa kanya habang buhay. Pero mahal na mahal ka ni Arman. Huwag mo muna sanang pangunahan ang sitwasyon. Kung alam niyo lang kung gaano kasakit sa akin ang gagawin kong ito, Itay. Pero ito lang po ang tanging solusyon upang harapin ko ang katotohanan. Ayoko na rin panghinayangan ng mga posibilidad na dapat kong talikuran. Kahit pa ang lahat ng iyon ang magiging dahilan ng kamatayan ng pag-ibig namin ni Arman. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Armand, 15 minutes na lang bago ang kasal, pero bakit wala pa rin si Christine? Saka yung tatay niya. Relax ka lang. Baka na-traffic lang yung bridal card. Darating din sila. Bakit kasi hindi mo sila tawagan? Para kung ano man ang aberya, huwag nang ituloy ang kasalang ito. Please stop being negative, okay? Pwede bang huwag ka nang magsalita kung hindi rin lang makakatulong sa situation? Nag-aalala na rin ako dahil hindi ko na nga sila makontak. Pinadadali ko lang ang pagdedesisyon mo sa araw na ito, Arman. Kapag lampas na sa oras ng kasal at wala pa ang babaeng yon, uuwi na tayo. Darating si Christine, Ma. Parehong mahalaga sa aming 2 araw na ito. Kaya hihintayin ko siya kahit anong oras pa siya makarating. Ayan! Ngayon ko lang nabasa ang text ng driver ng bridal car na inupahan mo. 2 hours bago ang oras ng kasal. Sinundo raw niya sa tinitirang apartment sina Christine at yung tatay, pero nakakandado raw ang pinto ng apartment. Naghintay raw siya ng matagal doon, pero ni Anino na magaba hindi niya nakita. Tinatawagan daw niya, pero unattended ang mga cellphone. Ma, kahit hanggang sa mga oras na ito, iniintay ko pa rin si Christine. Ano? Alam ko, may malaking dahilan ang hindi niya pagdating. Pero ano man yun, Ma, handa ko siyang unawain. Oh my God, saan?
Hindi ba dapat maging thankful ka pa sa hindi niya pagsipot sa inyong kasal? Because he only proved kung anong klaseng pag-iisip mayroon siya. Magulo, pabago-bago, and you don't deserve her. Kaya kalimutan mo na siya, di ba? Please, hindi kanya mga salitang kailangan kong marinig. Nasaktan ako sa nangyari. And all I need is your caring and support. Pero lalo rin yung pinabibigat ang damdamin ko. Dahil gusto kong magising ka sa katotohanan na sinubukan ka lang gamitin ng babaeng yon sa kanyang ambisyon. No. Pero hindi kinaya ng kanyang konsensya. Kaya basta ka na lamang niya tinalikuran. No. See? Kung gaano siya kawalang kwenta. Mabuting tao si Christine, Ma. Hindi siya katulad ng mga iniisip nyo, ng mga sinasabi nyo. At hindi ko siya pwedeng husgahan hanggat hindi ko nalalaman ang tunay na dahilan ng hindi niya pagsipot sa aming kasal. Oh, heto ang kanyang larawan. Oh, siya pala si Arman. Isang civil engineer at nag-iisang anak ni Consuelo na nakalinya sa jewelry business na nitong nakaraan, hindi kamo sinipot ng bride niya sa kasal. Oo, siya nga. Pero pakiusap ko lang, pwede ba, ibalato mo na lang siya sa akin? Bernadette, binabalaan kita, ha? Hindi kasali ang emosyon sa trabaho natin. Kundi, timbog tayo. Gusto ko siya. At mas makukuha natin ang pakay natin sa kanilang mag-ina kung mahuhulog siya sa akin. Alam mo, iniisip ko kung dapat nga kitang pagkatiwalaan tungkol sa nadarama mo sa lalaking yan. Trust me. Tutupad ako sa usapan. Ibibigay ko ang parte mo sa transaksyong ito. Dapat lang. Dahil kung hindi, sisirain ko ang marami mong plano sa mag-ina para pareho tayong walang pakinabang sa huli. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay! Christine! Anak, anong nangyari sa'yo? Tay, bigla pong namanhid ang buong katawan ko. Ha? Lalo ng kamay ko. Kaya nabitiwan ko po yung pinggang inuhugasan ko. Alik. Maupo ka rito. Huwag ka na muna magpilit na gumawa ng mga gawaing bahay. Akong bahala sa lahat. Tay, nahihiya na po ako sa inyo. Masyado na ninyo ako nagiging pasanin. Anak, wala kang dapat alalahanin. Hanggat kailangan mong tulong ko, nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Dahil yan ang ipinangako ko sa yumao mong ina bago siya namatay. Pero hindi po ganitong buhay ang pinangarap ko para sa inyo. Anak. Ang gusto ko po sana, mabigyan kayo ng kaginhawahan. Pero paano ko pa magagawa yun? Eto ako, hindi na makalakad mag-isa. Hindi na makakilos mag-isa. Kung noon ayaw mo magpatingin sa doktor, sa pagkakataong ito, ako na masusunod. May pampublikong ospital sa bayan. Ipasusuri kita doon para mabigyang linaw natin ang lahat ng nangyayari sa iyo. Huwag na po. Kaya ko pa rin po yung mga kirot at sakit. Huwag na po ninyo akong alalahan. Anak, bakit? Ha? Umiikot ang paningin ko. Nagdidilim ang paligid. Hindi ko na po kaya. Christine! Anak! Hi, Arman. Oh, hi, Bernadette.
nandito ka rin pala. O sinusundan mo akong talaga? Of course not. Hangout place dito. Lagi ako dito. Nakita lang kita, kaya nilapitan na kita. Well, pasensya na. Baka nga nagkakamali lang ako ng impresyon sa'yo. Uy, wala nang laman ng mga bote mo. More wine? Sure, kahit ilan. Kaya kong ubusin. Gusto kong makatakas sa realidad kahit sandali lang. Gusto kong makalimot. Hanggang ngayon pala, hindi ka pa rin makamove on sa runaway bride mo? 3 months, napakaikling panahon nun para agad akong makalimot. Gusto mo? Samahan kitang uminom? Why not? You know, kailangan ko talaga ng kausap sa mga oras na ito. Katya, Arman. Simula pa lang ito ng plano ko ng pag-angkin sa'yo. Sa ayaw mo o sa gusto. Hanggang saan kakayanin ni Christine ng paglayo kay Arman? At si Bernadette, ano ang binabalak sa binata? Mga nagsiganap: Phil Cruz, Dante Castro, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit Amor, at si Vilma Borromeo sa papel na Christine. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuuin. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinadya ko lumayo dahil ayoko maging pabigat sa'yo habang buhay. Pero higit sa lahat, kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman
ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit Masakit, Nagparaya Ako Dahil Gusto Kong Magkaroon Ka ng Isang Bagong Mundong Bubuuin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ano ito? Bakit nandito tayo sa kwartong ito? Saka bakit pareho tayong nakahubad? Lasing na tayo kagabi. Oh. At hindi ko na rin kaya mag-drive, kaya kumuha na lang ako ng taxi para ihatid tayo sa pinakamalapit na hotel na ito. Ibiniling ko na rin sa guard ng resto bar ang mga kotse natin. Pero bakit nga ako nakahubad? Nasaan ang mga damit ko? You mean, nakalimutan mo na ang nangyari sa atin kagabi? We made love, Arman. Huwag mo ko lokohin. Lasing ako kagabi. Kaya wala akong kakayahan na gawin ang sinasabi mo. Oh, Arman, please. Gagawin kong lahat para sa'yo. Mahalin mo lang ako. Bitiwan mo ko, Bernadette! Wala akong nararamdaman para sa'yo. At kung pinlano mong lahat ng ito para mapilitan akong pakasalan ka, hindi yun mangyayari. You should not treat Bernadette like that! Pinagsamantalahan mo ang kahinaan niya. Kaya dapat napanagutan mo siya. Ma, please. Huwag kang maniwala sa isinumbong sa'yo ng babaeng yun. Lasing na lasing ako kagabi. Kaya wala akong kakayang gawin ang binibintang niya. Kaya walang nangyari sa amin, okay? Hindi siya iiyak ng iiyak kung hindi totoo ang sinasabi niya. And besides, isusumo ba niya ang sarili niya sa kahihiyan dahil lamang sa isang kasinungalingan? Basta wala akong dapat panagutan sa kanya, period. I want you to marry her. I don't love her, Ma. Masasayang lang ang buhay ko sa kanya. Bernadette is a nice person. Nasa kanya ng lahat ang hinahanap na isang lalaki sa isang babae. Kaya matututunan mo rin siyang mahalin. Ma, tapusin na natin ang usapang ito. Wala rin naman itong patutunguhan. Anak, tumatanda na ako. Kailangan ko na makakatuwang sa jewelry business natin. At si Bernadette ang nakikita kong may potensyal para doon. One thing more. Gusto ko nang magkaapo. And Bernadette is the answer. Kung mapagbibigyan mo lahat ang gusto ko, mapapanatag na loob ko, anak. Ma, hindi madaling hinihiling mo sa akin. Isa pa, hindi pa ako nakaka-move on sa nangyari sa amin ni Christine. Siya pa rin ang mahal ko. At siya lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Pero iniwan ka na niya. At hindi na siya babalik. Kaya please, huwag mong sayangin ang panahon mo sa isang walang kwentang babaeng kagaya niya. At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay, bakit po parang nasa ospital tayo? Ano pong nangyari sa akin? Christine, bigla ka nga nahilo. Pagkatapos kitang maalalayang maupo sa bangko, nung magsuka ka ng magsuka, hindi na ako nagdalawang isip na isugod ka rito sa provincial hospital. Mainam na rin pala yung nadala kita dito Natuklasan sa mga test sa'yo na nagdadalang tao ka pala. Ako po? Buntis? Mahigit 3 buwan nang ipinagbubuntis mo, anak. Sabi nung kabigay na sumuri sa'yo. Kung ganun, nagbunga naging pagtatalik namin ni Arman nung gabing yun na ipinubaya ko sa kanya ang aking sarili. Anak, kung ako lang masusunod, gusto ko nang ipaalam kay Arman ang mga nangyayaring ito. Dahil kung mayroon ka mang dapat maging karamay sa mga sandaling ito, yun ay walang iba kundi siya. Itay, nakikiusap ako. Huwag na huwag po ninyong ipapaalam kay Arman na lahat ng ito. Ipangako niyo po. Siya nga pala, anak. Dahil hindi rin ako mapanatag sa mga nangyayari sa iyo nitong huli, ikinuwento ko sa doktor na tumingin sa iyo ang nararanasan mong mga sintomas, gaya ng pamamanhid ng buo mong katawan at iba pa. Itinuro niya ako sa neurology department. Doon daw ako magtanong. Neurology department? Pero bakit daw po roon? Yun daw kasi mga sintomas na umaatake sa'yo. Kako nga, para mas maunawaan natin ang sakit na yun, kailangan mo talagang magpatingin sa mga ekspertong doktor dito. Huwag na po, Itay. Tiyak na magastos po ang pagpapakonsulta. Wala naman po tayong gagastusin para sa proseso. Hindi pwedeng baliwalain ang kalagayan mo, anak. Lalo pat may isang buhay na pumipintig sa iyo sinapupunan. Kung kailangan isang lakon, titulo ng lupa't bahay natin, iyon ang gagawin ko. Ma, anong nangyari sa'yo? Bakit kayo sinugod dito sa ospital? Tumaas kasi yung blood pressure ko. Nahilo ako at bumagsak. Buti na lang eksaktong padating si Bernadette kaya naisugod agad niya ako rito sa ospital. Kalalabas lang niya papuntang nurse station para i-check yung mga iinumin kong gamot ngayon. Salamat naman. Kumusta na ang pakiramdam niyo ngayon? I'm still dizzy. Mataas pa rin ang presyon ko. Kakukuha lang uli nila ng aking BP. So, hindi pa kayo makakauwi. Pabababain muna nilang presyon ng dugo niyo. Anak, ang ganitong sitwasyon ang isa pang dahilan kung bakit gusto kong makasal kayo ni Bernadette. Ma. Para hindi na ako nag-iisa sa bahay at sa mga transaksyon ko sa negosyo. Ma, pagtatalunan na naman ba natin yan? If you want me to live longer, then marry Bernadette. Bakit kailangan lagi akong walang option sa mga gusto mong mangyari sa buhay ko? Because I'm your mother. Ma. And I know what is best for you. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. You can't do this to me, Arman! Nung unang gabi pa lang nakasal natin, nilayasan mo na ako! Ngayon, mahigit 1 taon na tayo mag-asawa, nagpanawan mo pa rin ako! Madedestino ako sa Davao. May mga tuloy kaming gagawin doon. Bakit
Pati yung pinakikialaman mo. Asawa mo ko, kaya may karapatan ako mag-demand ng gusto ko! Baka nakakalimutan mo. Pinakasalan lang kita dahil ayokong lumalang kalagayan ni Mama. Kaya huwag kang umastang kaya mo kung hawakan sa leeg. Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng umalis. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Bitiwan mo ko. Diyan ka na nga. Baka mahuli pa ako sa flight ko dahil sa kadataktak mo. Arman! Arman, bumalik ka dito! Arman! Ang hirap talaga ng kalagayan mo. Nakakamkam mo nga ang mga alahas at pera ng matanda. Butata ka naman sa asawa mo. Galing mo rin mang asa rin, no? Baka gusto mong hindi na kita siputin dito. Mabuti pa, ganito na lang. Habang sinisimut natin ang kayamanan ng asawa mo at ng nanay niya, pwede magpakaligaya tayo. Ang ibig mong sabihin? Total pareho naman ang likaw ng mga bituka natin eh. Pwede, you and me against the world. Alam mo yun? Pwede ba, Roger? Huwag mo akong demonyohin. Hindi kita gusto, okay? Promise. Magugustuhan mo rin ako pagkatapos ng gabing ito. Kayang-kaya kong ibigay sa iyong hinahanap mo. Kayang-kaya ko. Roger naman, huwag nga. Matagal na ako nang gigigil sa iyo, Bernadette. Matagal ko nang gusto ng kinangkatawan mo. Roger. Bakit para nangalahati ang i-deliver ko mga alahas? Nawawala yung may mahalagang hiyas at mamahaling kwintas at pulseras. Wala naman ako ibang pinagkakatiwalaan ng mga ito kundi si Bernadette. Oh my God! Ito palang isang kaha. Wala na ring laman. Oh, hi! Ma? Gabi na. Bakit gising ka pa? Hinihintay talaga kitang umuwi, Bernadette. Itatanong ko kasi sa iyo kung nasaan yung mga alahas na i-deliver ko sana bukas sa isa kong customer. Bayad na ang kalahati ng mga iyon. And not only that, bakit wala na rin laman yung isang kahako ng mga alahas? Huh? Sa pagkakadestino sa Davao, sino ang hindi inaasahang makikita roon ni Arman? Sa pagkawala ng mga alahas ni Consuelo, aamin kaya si Bernadette? Hanggang saan hahantong ang pakikipagrelasyon niya kay Roger? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Dante Castro, Dionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit Amor, at si Vilma Borromeo sa papel na Christine. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barnum at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi,
nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuuin. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinadya ko lumayo dahil ayoko maging pabigat sa'yo habang buhay. Pero higit sa lahat, kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit Masakit, Nagparaya Ako Dahil Gusto Kong Magkaroon Ka ng Isang Bagong Mundong Bubuuin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang bukas. Parang pamilyar sa akin ang matandang lalaki yun. Nagbebenta ng kanin at ulam sa mga construction worker. Ba, oo nga. Parang si Tatay Victorio yun. Siya nga. Teka, lalapitan ko siya. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan malaman ko kung nasaan si Christine at kung bakit hindi sila nakarating sa araw ng aming kasal. Teka, baka mukhang aalis na siya. Habulin ko. Tatay Victorio! Tatay Victorio! Arman, anong ginagawa mo dito? Kasama ho ako sa mga engineer na namamahala sa construction ng mga tulay rito. Kayo,
Anong ginagawa niyo sa lugar na ito? Taga rito talaga kami sa Davao. May maliit kami lupain dito. Hindi ko inaasahan ng pagkikita natin ito kaya sige na, nagmamadali Teka, ako sandali lang. Ha? Sasama ako sa iyong pag-uwi. Matagal ko na kayong hinahanap, kaya hindi ako papayag na basta na lang tayong maghihiwalay nang hindi ko nakikita si Christine. Sa pagkakataon ko lang ito malalaman ng tunay na dahilan ng kanyang paglayo. Ang totoo, Armand. Matagal ko na rin gustong gumawa ng paraan para malaman mong sitwasyon ni Christine. Naaawa na rin ako sa anak ko Pero siguro nga, sinadya ng pagkakataong magkita tayo ngayon para malaman mo na ang katotohanan. Ano pong katotohanan ang dapat kong malaman? Ano ho? Hindi mo na ako dapat pang hinanap, Arman. Dahil ngayon nakikita mong kalagayan ko na nakaasa na lang sa wheelchair. Wala nang lakas ang buong katawan ko. Sabihin mo na tama lang ang ginawa kong pagtalikod sa ating kasal. Christine, hindi mo dapat hinusgahan ang kakayahan kong mahalin ka. Sa kabila ng naging sitwasyon mo ngayon, kung alam mo lang na halos ikamatay kong paglayo mo. Spinocerebellar degeneration disease ang sakit ko, Arman. Isang sakit na hindi alam ang lunas. At habang tumatagal, lalong lumalala. Sinadya ko lumayo dahil ayoko maging pabigat sa'yo habang buhay. Pero higit sa lahat, kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuuin. Christine, ito na nga pala si Darwin. Binili ko siya ng kompletong gatas para hanggang mamayang gabi. Mama! Pakibigay na lang siya kay Day. Maraming salamat. May anak ka na. Oo, Arman. At yung lalaking umalis, siya ang ama ng anak ko. Kaya umalis ka na. Huwag mo nang guluhin ang pananahimik namin Christine. dito. Umalis ka na! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak, bakit hindi mo ipinagtapat kay Arman na anak niya si Darwin? Para ano, Tay? Para gawin niyang dahilan ng kalagayan ko para kunin sa akin si Darwin? Ikamamatay ko kapag nawala sa akin ang anak ko. Pero alam mo, hindi ganoong klaseng tao si Arman. Kaya kung ako ang magpapasya, karapatan niyang makilala ang kanyang anak. Hindi na niya dapat pang malaman ang tungkol kay Darwin. Ayoko na rin gumulo pa kasalukuyin niyang buhay. Kung ano man meron siya ngayon. At saan mo dadalhin ang mga alahas ko, Bernadette? Mama? I'm asking you! Saan mo dadalhin ang mga alahas ko? May kausap akong isang customer. Gusto niya makita yung mga alahas natin.
mahusay siyang magbayad. Hindi mo dapat pinakikialaman ang mga alahas ko nang hindi ko alam. Ibalik mo lahat ang mga iyan sa kaha. Balik mo! No way, Ma! Kailangan ko ito ngayon. Kaya paraanin niyo ako, okay? Magbalik ka rito! Bernadette! Akin na ang mga alahas ko! Ibalik mo ang mga iyan dito! Ano ka mo? Alam na ni Consuelo na ikaw ang kumukuha ng mga alahas niya? Kaya nga, huling pagkikita na natin ito, Roger. Anong huling pagkikita? Nahuli na ako ni Mama. Sa palagay mo ba, hahayaan na lang niya maubos ang mga alahas niya? Eh, kung isumbong niya ako kay Arman. Aray! Wala akong pakialam. Kung magsumbong pa sa anak niyang tanga, matandang yun. Aray ko! Huwag ka magbibiro, Bernadette. Baon ako sa utang sa kasino, kaya hindi ka pwedeng basta na lang umayaw. Kailangan ko ng malaking halaga. Narinig mo? Ayoko na nga! Ayoko na! Sawa na ako sa mga panluloko ng tao! Gusto ko na ng maayos na buhay. Bakit hindi mo maintindihan yan? Ayos na buhay pala, ha? Eh kung pasabugin ko ang ulo mo ngayon sa pamamagitan ng baril na ito, sa palagay mo ba, makakapabuhay ka pa ng maayos kung patay ka na? Sige! Iputok mo yung baril mo! Kala mo ba, natatakot ako? Bukas ng gabi ang huling taning sa akin nung pinagkakautangan ko sa kasino. Kaya magdala ka rito ng kalahating milyon bukas ng hapon. Kapag hindi ka tumupad, hahantingin kita kahit saang impyerno ka pa magtago. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay, pangatlong araw na po ito. Taas-taas na po na lagnat niya. Suka rin siya ng suka. At saka tingnan niyo po, ay lumalabas ng mga pantal-pantal sa balat niya. Kailangan na natin siyang itakbo agad sa ospital. Ganyan ang mga sintomas ng dengue. Baka na-dengue na nga ang apo ko, ah. Tumawag na po kayo ng tricycle, Itay. Oo. Tumitirik na ang mata ng anak ko. Hihintayin niyo ako dyan. Babalik agad ako. Bernadette, tumakbo ka hanggat may tatakbuhan ka. Dahil kapag nahuli at yung mga mata mo, pasasabugin ko sa barito. No! Wala na pala ako lulusutan dito. Corner ako ni Roger! Dead end. Boom! Roger, please. Please. Hayaan mo na ako magbagong buhay. Magbagong buhay? O gusto mo lang suluhin ang pagdiskarte sa kayamanan ng asawang bigyanan? Hindi! Mali iniisip mo! Gusto ko na talaga nakatahimikan. Magkaroon ng maayos na pamilya. Dahil sa hindi mo pagtupad sa usapan natin, alam mo bang hinahanting na rin ako ng mga pinagkakautangan ko? Pero bago nila ako mapatay, ikaw munang itutumba ko. Roger, wag! Wag, maawa ka sa akin. Pasensya na, Bernadette. Wag! Pero ganito ako maawa.
Si Bernadette ang sinasabi sa balita na pinatay ng kanyang lover sa isang dead-end street sa Pasay. I can't believe this. All the while, niloloko ba niya si Arman? Ano-ano ang mga revelasyong malalaman ni Consuelo sa pagkamatay ni Bernadette? Mga nagsiganap: Phil Cruz, Dante Castro, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit Amor, at si Vilma Borromeo sa papel na Christine. Dinapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuuin. Dito pa rin, sa ating natatanging duna, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinadya ko lumayo dahil ayoko maging pabigat sa'yo habang buhay. Pero higit sa lahat, kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang
Kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuuin. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Si Mama, kanina pa pala tumatawag. Ang dami ng miss call. Bakit kaya? Yes, Ma? Hello? Arman! Arman, huwag kang mabibigla. Oh? Napanood ko sa news. Pinatay si Bernadette ng alleged lover niya sa isang lugar sa Pasay. Kaya kailangan mong umuwi ngayon din. Ano? Paano nangyaring... Totoo bang sinasabi mo, Ma? Arman, noong nasa morgue pa lang si Bernadette, inimbita ko ng mga pulis para makita sa presinto ang nahuling umano'y lover niya na pumatay sa kanya. Maraming inireveal ang lalaki tungkol kay Bernadette. Pinlano raw ni Bernadette na sadyang makuha ang loob ko at mapakasal sa iyo para ubusin ang lahat ng ari-arian natin. Hindi rin totoo ang mga lupaing ipinakita niya sa akin sa pictures. Gawa-gawa lamang niya mga iyon para mapaniwala niya kung may kabuhayan din ang angkan niya sa probinsya nila. Di ko lang nababanggit sa iyo nitong huli. Natuklasan kong halos wala nang laman ang kaha ng mga alahas ko. Ma, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa nangyaring ito. Pero ako, labis ang pagsisisi ko. I'm sorry, anak. I'm sorry. Samantalang pati buhay mo nagulo dahil isinubo kita sa isang katulad ni Bernadette. Anak, ang laki ng kasalanan ko sa iyo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Nangyari ng lahat. Ang pinakamaganda nating magagawa, pagkalibing ni Bernadette, alisin natin ang guilt sa ating mga sarili and then start all over again. Oh, Diyos ko. Sagutin po sana ni Arman ang tawag ko. Mahalagang malaman niya ang nangyari kay Darwin. Kung mayroon mang makatutulong sa kalagayan ng apo ko, walang iba kundi siya. Dahil siya ang ama ng bata. Yes, hello? Arman, ang tatay Victorio mo ito. Tatay? Pasensya ka na. At basta ko na lang hiningi ang cellphone number mo sa isang engineer na kasamahan mo rito. Kailangan mong bumalik dito sa Davao ngayon din. Oo, nasa panganib ang buhay ng anak niyo ni Christine. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo. Tatay Victorio. Dito ko na ipaliliwanag ang lahat, Arman. Mahalaga ang bawat oras na dengue ang anak niyo at kailangan masalinan siya ng dugo. Dumiretso ka na rito sa provincial hospital na pinagdala namin sa kanya. Where are you going? Ma, babalik na ako sa Davao. May mahalagang bagay akong gustong maliwanagan doon. Pero hindi pa naililibing si Bernadette. Ikaw nang bahala sa pagpapalibing sa kanya. Sige na, Ma. Aalis na ako.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at agad kang nakarating, Arman. Ayon sa doktor, kailangan na masalinan ng dugo si Darwin dahil bumababa ang bilang ng kanyang platelet. At ikaw lang alam kong makatutugma sa tipo ng kanyang dugo. Tatay Victorio, nalilito pa rin ako sa mga nangyayari. Nagsinungaling sa'yo si Christine. Ayaw niyang malaman mo na nagkaanak kayo. Kaya ipinakilala niya sa yung ama ni Darwin, yung pinsan niyang lalaki na katuwang ko rin nag-aalaga sa bata. Pero bakit niya ho ginawa yun? Dahil natatakot siyang baka kunin mo si Darwin sa puder niya. Lalo na nang makita mo miserabling kalagayan niya. Hindi ho niya dapat pinangungunahan ng sitwasyon. Dahil sa mga sandaling ito, wala akong ibang gustong gawin kundi ang mailigtas ang buhay ng anak ko. Kahit buong buhay ko, handa kong ibigay ngayon sa anak ko, Tatay Victorio. Natatandaan mo yung gabing paulit-ulit kong ibinigay sa iyo ang aking sarili bago ako ganap na lumayo. Oo, si Darwin na naging bunga noon. Ngayon, sumbatan mo akong muli dahil bukod sa hindi ko pagsipot sa ating kasal, pinagkait ko rin sa iyong karapatan mong malaman na nagkaanak tayo pagkatapos ng gabing yon. Hindi kita susumbatan dahil mahal kita, Christine. Kung alam mo lang na sa buong panahon ng iyong paglayo, wala akong hiniling sa Diyos kundi ang matagpuan ka. At ngayong napatunayan kung may anak tayo, lalong hindi na tayo dapat pang maghiwalay. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Arman. Sinasabi mo lang yan dahil naaawa ka sa kalagayan ko at ni Darwin. Total, tapos na ang pagkakawang gawa mo sa anak ko. Pwede ka nang umalis. At ang kaisa-isa kong pakiusap, huwag ka nang babalik. Ganyan na ba talaga karamot ang puso mo? Kaya mo nang isakripisyo pati isipan at kinabukasan ng anak mo? Hindi mo siya dapat idamay sa galit mo sa mundo dahil lang sa sinapit mo. Karapatan din niyang magkaroon ng isang maayos na buhay. Ngayon, lumalabas sa bibig mo na nagkaka-interes ka sa anak ko. Kung yan ang interpretasyon mo sa mga sinasabi ko, wala na akong magagawa. Pero gusto kong malaman mo na kung hindi mas madali ang naging paglimot ko noong magkalayo tayo, mas magiging mahirap ngayon sa akin ang sitwasyon. Dahil dalawa na kayo ng anak natin na hindi mawawala sa isip ko. Umalis ka na, Arman. Umalis ka na. Ayaw ko nang marinig ang iba mo pagsasabihin. Hindi ka namin kailangan ng anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Dinugtungan ni Arman ang buhay ng apo ko. Kaya hindi mo siya dapat na ipinagtabo yan. Anak, tiyak na nasaktan siya sa ginawa mo. Paano kung hindi na siya bumalik? Ang hindi nga niya pagbalik dito ang magbibigay ng katahimikan sa kalooban ko, Itay. Dahil habang nakikita ko siya at sinasabi niyang mahal na mahal niya ako, lalo lang ako naawa sa sarili ko. Lalo ko lang nadarama ang kamiserablihan ng kalagayan ko. Masyado ka lang tinatalo ng nararamdaman mong awa sa sarili mo, anak. Bakit hindi mo tulungan ang sarili mong makalampas sa mga kirot na dinaranas mo para muli mong mabigyan ng puwang ang pagmamahalan niyo ni Arman? Hindi ko na po kaya. Pagod na po ako. Pagod na isipan at katawan ko. May mga sandaling gusto ko na lang biglang maglaho sa mundong ito. Dahil ayoko inaawan ako ng mga tao sa paligid ko. Sa mga sinasabi mong yan, para mo na rin pinagkaitan ng apo ko ng isang buhay na masaya at puno ng pag-asa. Alam niyong imposible mangyari yun, Itay. Hindi magiging imposible. Kung bubuksan mo lang ang iyong puso, anak. Papa! Papa! Tatay Victorio, napasal po kayo rito sa site? Dito talaga ang punta namin ng anak mo. Tingnan mo. At isang beses ko lang tinuruang tawagin ka ng papa. Alam na agad sabihin. Oo nga. Ikaw naman ang kumarga sa kanya at kanina pa akong ngawit na ngawit. Sige. Ang bigat-bigat ng batang ito. Saka nga pala si Christine. Naroon sa bahaging yon ng malaking puno. Ihihintayin daw niya kayo ng anak niyo. Nandito po si Christine. Sige na, puntahan nyo na ni Darwin. Ako naman pupunta muna sa palengke para makapagluto ng pagsasalu-saluhan natin ngayong araw na ito sa bahay. Gusto kasi ni Christine na sama-sama tayong maghapunan mamaya. Arman, aminin ko, natakot akong baka hindi ka na nga bumalik. Kaya, ako nang nagpunta rito para sabihin sa'yo, mahal kita. At hindi ko na kayang magkalayo pa tayo. Christine, pwede bang hindi na ako bumalik? Kailangan ko kayo ni Darwin sa buhay ko. Kasama kayo sa katuparan ng mga pangarap ko. Kahit na heto ako, marami ng bagay ang hindi na magagawa ng maayos. Hindi makagalaw. Hindi makahawak ng baso, ng pinggan. May mga medikasyong nauukol sa sakit mo, lalo ng physical therapy, na patitibayin ang iyong mga muscles sa pamamagitan ng special devices na matutulungan ka sa paglalakad at iba pang mga aktibidad sa araw-araw. At wala tayong dapat gawin kundi ang manalangin at umasang gagaling ka dahil may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan,
Ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuuin. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Dante Castro, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit Amor, at si Vilma Borromeo sa papel na Christine. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni Eric Luceo at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako. Ang Bukas.